Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories. Papa Dudut Papa Dudut. Sa lahat po ng mga nakatutok ngayon, huwag pong kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe. Maraming salamat po sa inyong lahat. Dear Papa Dudut, ako po si Ariel at ito ang isa sa mga pinaka hindi ko makakalimutang bahagi ng buhay ko. Nang minsang subukan namin ng mga kaibigan ko ang Spirit of the Coin. Ilang taon na ang nakakalipas. Isa sa mga pinakamasayang araw yon dapat sa buhay ko. Sa unang pagkakataon, naaprubahan ng vacation request ko sa school. Hindi ko nga inaasahan kasi first time kong nag-request. First time ding napagbigyan. Para ko nanalo sa loto sa sobrang saya. Ang tanging gusto ko lang noon ay makahanap ng tahimik na lugar para makapag-relax at makapagsulat ng literary work na matagal ko nang gustong tapusin. Kaya naman ako at ang tatlo kong barkada si Jansen, Martin at Romeo ay nagplano ng isang maikling bakasyon sa isang probinsya na hindi ko na babanggitin pa kung saan. May nahanap kaming lumang bahay doon na pwedeng tuluyan ng ilang araw. Magandang lugar na napapalibutan ng luntiang halaman. Presko ang hangin at tahimik, isang perpektong lugar para makapagpahinga at makatakas saglit sa stress ng eskwela. Pero kahit gaano kaganda, ang lugar ay may isang bagay na hindi maipaliwanag. Ang bahay mismo. Mas malaki ito kumpara sa ibang bahay sa paligid. Isang lumang Spanish style house, gawa sa makapal na kahoy at bato. May malalaking bintana, may bakal na rehas at lumang chandeliers na nakasabit pa sa kisame. Ang pinto nito, mataas at mabigat. Parang hindi mo basta-basta mabubuksan ng mag-isa. May 5 kwarto sa itaas, bawat isa ay hinatin ng mga lumang kahoy na pader. Sa unang tingin ay mukhang perpekto ito para sa gusto kong gawin. Isang tahimik at makasaysayang lugar para sa pagsusulat. Pero hindi namin akalaing hindi namin matatapos ang 5 araw sa pananatili doon. May kung anong hindi namin nakita nung unang pasok namin sa bahay. Isang bagay na hindi dapat namin ginising. Pagpasok pa lamang namin sa bahay, may bumalot ng kakaibang pakiramdam sa amin. Ang hangin sa loob ay tila mas malamig kesa sa labas. Kahit pa tirik ang araw. May kakaibang kabigatan sa paligid, Papa Dudut. Parang may matang nakamasid sa bawat galaw namin. Dumaan kami sa malawak na sala kung saan may nakatambak na lumang muebles. Mga upuang yari sa kahoy na may ukit ng mga bulaklak. Isang antigong piano sa gilid. At isang malaking aparador na may salamin. Sa ibabaw ng lamesa sa gitna may lumang abanikong gawa sa garing. Mukhang bihira nang nagagalaw. Ang mga pader ay punong-puno ng lumang larawan. Karamihan ay itim at puti. May isang letrato na pumukaw sa akin, isang babaeng nakaputing saya, nakatitig sa kamera na parang sinusundan ng kanyang mga mata ang sinumang titingin. Nang umakyat kami sa itaas ay mas naging kapansin-pansin ang kalumaan ng bahay, Papa Dudut.
Ang bawat tapak namin sa hagdan ay may tunog. Parang may dumadagungdong na bulong sa ilalim ng kahoy. Ang 5 kwarto ay magkakatabi. Ang bawat isa ay may sariling pinto na gawa sa napakabigat na nara. Pinili namin ang isang malaking kwarto sa dulo para magkasama-sama kaming 4. Habang nag-aayos kami ng mga gamit, napansin ni Jansen ang isang lumang kahon sa ibabaw ng aparador. Mukhang gawa ito sa matigas na kahoy at may ukit na mga simbolo na hindi namin maintindihan. Wala itong kandado, kaya nang buksan niya ito ay lumantad ang isang bilog na kahoy na tabla na may mga letra, numero at salitang yes at no. Kasama nito ang isang maliit na barya para itong larong Ouija pero iba. Alam niyo ba ito? Tanong ni Jansen habang pinaiikot ang barya sa kamay niya. Napatingin si Martin. Mukhang spirit of the coin yan, sagot niya. Dati naming nilalaro yan ng pinsan ko pero hindi namin tinapos. Napangiti si Romeo. Bakit, natakot ka? Pabirong tanong niya. Tumingin si Martin sa kanya at umiling. May gumalaw sa bahay namin nang laruin namin to. Akala nga namin hangin lang. Pero nung sumunod na gabi, may kumakatok sa pinto namin nang wala namang tao. Tahimik ako nakinig. Hindi ako madaling matakot pero may kung anong bumabagabag sa akin habang nakatingin sa lumang tabla. Subukan natin, mungkahi pa ni Jansen. Sa puntong yon ay alam kong may maling mangyayari pero wala akong sinabi, Papa Dudut. At doon ay nagsimula ang mas malalang takot na hindi ko makakalimutan. Nang dumilim ang langit at nagsimula ng dumampi ang lamig ng gabi. Nagpasya kaming ituloy ang laro. Naupo kami sa sahig ng kwarto. Nilagay ang lumang tabla sa gitna at pinailawan lang ng isang gasera ang paligid. Ang anino namin ay gumagalaw sa kahoy na pader at tila may isa pang presensya sa silid bukod sa amin. Si Jansen ang may hawak ng lumang barya. Dahan-dahan niyang nilapag ito sa gitna ng tabla at kami namang 3 ay sabay-sabay na inilagay ang aming mga daliri dito. Spirit of the coin, nandito ka ba? Mahinang tanong pa ni Jansen. Tahimik ang paligid. Naririnig namin ang marahang ugong ng hangin sa labas. Ang huni ng kuliglig at ang bahagyang langit-ngit ng sahig sa ilalim namin. Wala ni isang kumibo pero ramdam ko ang unting-unting pagbigat ng paligid. Spirit of the coin, nandito ka ba? Inulit ni Jansen, ngayon ay mas matigas ang boses niya. At doon namin naramdaman ang paggalaw ng barya. Ang akala ko nung una ay si Jansen lang ang gumagalaw nito. Pero nang makita ko mukha niya namumutla, hindi makapaniwala, alam kong wala ni isa sa amin ang naglalaro lang. Dahan-dahan ay lumipat ang barya sa salitang yes. Napatingin kami sa isa't isa at walang nagsalita pero ramdam kong lahat kami ay kinakabahan na. Anong pangalan mo? Tanong ni Martin na talatang pilit na pinapanatiling matatag ang boses niya. Muli gumalaw ang barya. Isa-isang tinumbok ng barya ang mga letrang C-L-A-R-A. Clara? Bulong ko. Sa likod ng isip ko ay parang pamilyar ang pangalan na yon. Patay ka na ba? Tanong ni Romeo. Nakakatawa na nakakakaba ang tanong niya. Muling gumalaw ang barya. Yes. Napalunok ako. May malamig na hangin na biglang dumaan sa likod ko. Kahit sarado ang lahat ng bintana. Ramdam kong nagsisimula ng bumilis ang tibok ng puso ko. Pero hindi ko mayalis ang mata ko sa tabla. Bakit ka nandito? Maingat na tanong pa ni Martin. Bumagal ang paggalaw ng barya at tila nag-aalinlangan. Isa-isang lumipat ito sa mga letra. T-U-L-U-N-G-A-N-Y-O-A-K-O. Tulungan? Mahinang bulong ni Jansen. Tulungan ako?
Pero bago pa namin may tanong kung anong tulong ang kailangan niya ay bumukas ang pinto ng kwarto namin ng kusa, Papa Dudut. Wala ni isa sa amin ang gumalaw. Nanginginig ang gasera sa tabi namin at ang apoy nito ay tila humihina. Tumingin ako sa madilim na pasilyo sa labas ng kwarto. Doon sa dulo ng pasilyo ay may nakatayo. Isang babae na kaputing bestida, walang muka at unti-unting lumalapit. Napakalamig ng hangin na dumadaloy mula sa madilim na pasilyo. Para akong napako sa kinakaupuan ko. Hindi makagalaw, hindi makapagsalita, ang anino ng babae ay mahaba at lumulutang. Sumasayaw sa kahabaan ng sahig na kahoy habang ang katawan niya ay hindi gumagalaw. Para bang hindi siya naglalakad. Dahan-dahan siyang dumudulas papalapit sa amin. "Huwag kayong gagalaw." Mahina ngunit matigas na bulong ni Martin. Ramdam ko ang paninigas ng kamay niya sa ibabaw ng tabla. Nang sulyapan ko sina Jansen at Romeo ay pareho silang namumutla. Ang mga mata ay hindi kumukurap at nakatuon lamang sa lumalapit na babae. Ang gasera sa tabi namin ay biglang pumitik. At ang ningas nito ay halos mamatay. Nagbigay ng anino sa mukha ng nilalang sa pasilyo. Doon ko napansin na walang laman ang kanyang mukha at wala siyang mata, ilong o bibig. Isang makinis na patlang na parang natakpan ng manipis na puting tela. Muli ako nilamig sa kaba, Papa Dudut. "Tulungan ninyo ako." Nagmula ang boses mula sa kanya. Mahina pero umaalingaw-ngaw at parang galing sa ilalim ng lupa. Hindi gumalaw ang bibig niya, pero naririnig namin siyang nagsasalita. Muling gumalaw ang barya sa tabla. "S-U-S-I." "Susi?" Mahinang bulong ni Jansen. Napatingin kami sa isa't isa. "Susi? Anong susi?" Sa puntong yon ay bumukas ang lahat ng pinto sa itaas ng bahay isa-isa. Sabay-sabay na parang may malakas na kamay na humahablot sa kanila. Umalingaw-ngaw ang tunog ng mga bisagra at kasabay nito ay isang mabigat na yabag at hindi lang mula sa isang nilalang kundi mula sa maraming paa na para bang nagmamadaling lumabas sa kanilang pinagkukutaan. Tumayo si Romeo, Papa Dudut. Pero bago pa siya makatakbo, bumagsak ang isang lumang larawan mula sa dingding. Napasigaw siya at napatras. Ang mukha ay nanlilisik sa takot, Papa Dudut. Ako naman ay napatingin sa nabasag na salamin ng lumang larawan. At doon ko nakita ang imahe ng isang batang babae. Mahaba ang buhok, suot ang puting bestida at may hawak na lumang susi sa kamay. "Siya siguro si Clara," bulong ni Martin. Wala sa sarili akong yumuko at pinagmasdan ang tabla. Ang barya ay gumagalaw pa rin at walang humahawak. Nagsusulat ito ng mga letra S-I-L-I-D. Silid. Mabilis kong napagtanto na hindi kami ligtas dito. "Alis na tayo," bulong ko. Pero hindi gumagalaw ang mga paa ko. Pakiramdam ko'y may bumabalot na mabigat na enerhiya sa katawan ko. Pinipigilan akong kumilos. Nang bumalik ang tingin ko sa pasilyo, mas malapit na ang babae. Wala pa rin siyang mukha pero ang puting bestida niya ay basang-basa. Parang bagong ahon mula sa tubig. May lumalagaslas na tunog sa paligid pero walang tubig sa sahig. "Bakit mo kami pinapupunta sa silid?" tanong ni Martin. Kahit alam kong gusto niya nang tumakbo palabas. Biglang nagsara. Lahat ng pinto sa itaas malakas. Parang may bagyong dumaan. At sa loob ng katahimikan, isang mahina pero nakakasindak na boses ang narinig namin. "Para makita ninyo ang ginawa nila sa akin." Kasabay nito bumukas ang pinto ng pinakamalaking silid sa dulo ng pasilyo. Mula sa loob ay isang malamig na hangin ang lumabas at naamoy namin ang isang bagay na bulok, isang amoy na nagpatindig sa aming mga balahibo.
Doon namin napagtanto na baka hindi lang namin basta tinawag si Clara. Baka may iba pang nakikinig sa amin. Napakabigat ng pakiramdam ko at parang may nakadagan sa aking balikat. Gustong gumalaw ng katawan ko pero parang may pumipigil, Papa Dudut. Hindi lang ako pati sina Martin, Johnson at Romeo ay tila naipit sa kinakatayuan nila. Nakatayo pero halatang gustong tumakbo. Sa dulo ng pasilyo. Nakabukas ang pinto ng malaking silid, madilim sa loob pero aninag namin ang hugis ng isang matandang aparador. Isang sirang kama at isang bagay sa sahig. Animoy isang hubad na manika, nakatagilid, walang ulo, Papa Dudut. May kung anong humaplo sa bato ko. Napasinghap ako at mabilis na lumingon. Wala namang tao sa likod ko. Pero doon ko naramdaman na may nakatitig mula sa kadiliman ng silid. Hindi lang isa. Parang napakaraming matang nakamasid sa amin, tahimik pero mapanganib. Biglang humakbang si Jansen, walang sabi-sabi, naglakad papasok sa kwarto. "Jansen?" Sigaw ko pero hindi siya lumingon. Parang may kung anong humatak sa kanya papasok. "Tigilan mo yan! Bumalik ka rito!" Sigaw ni Romeo pero tuloy-tuloy lang si Jansen. Ang paglakad niya ay parang wala sa sarili. Nakapako ang tingin sa madilim na silid, Papa Dudut. Maya-maya may gumalaw sa dilim. Isang kamay ang lumabas mula sa ilalim ng kama. Maitim, payat at may mahahabang kuko. Napaatras ako. Hindi yon kamay ng isang normal na tao. "Jansen, bumalik ka rito!" Sigaw ni Martin pero huli na. Biglang humagapit ang hangin sa paligid at isang malakas na ingay ang umalingaw-ngaw. Parang tunog ng mga kuko na kumakayod sa kahoy. Sumigaw si Jansen, isang matinis at puno ng takot na sigaw. Sa isang iglap ay naipit siya sa loob ng kwarto at biglang sumara ang pinto sa pagitan namin. Napamura pa si Romeo. Sabay sibasib ng katawan niya sa pinto pero kahit na anong tulak namin ay hindi ito bumubukas. "Jansen, anong nangyayari dyan?" Sigaw ko habang sinisikap na buksan ang pinto. Walang sagot. Sa halip ang narinig namin ay isang mahinang kaluskos sa loob, Papa Dudut. Parang may gumagapang sa sahig. Kasabay nito, ang barya sa tabla ay gumagalaw muli. Kahit na walang humahawak ay dahan-dahang dumulas ito at nag-ukit ng bagong mga letra. P-A-T-A-K-A-S. Napamura pa si Martin. "Papatayin nila tayo rito." Nagsimula ng manginig ang kamay ko habang tinutulak ang pinto. Sa loob ay narinig namin ang mahinang pag-iyak ni Jansen. At pagkatapos isang malamig na boses ang nagmula sa kabilang panig. Wala na siyang mata. Wala na siyang mata. Ang tinig ay mahina pero maliwanag naming narinig. Boses yon ng isang babaeng matigas, malamig at walang emosyon. "Jansen!" Sigaw ko habang hinahampas ang balikat ko sa pinto. Nanginginig na ang katawan ko sa kaba pero hindi ako papayag na basta na lamang mawala ang kaibigan ko. Si Romeo nasa likod ko. Halos mapunit na ang lalamunan sa kakasigaw. "Buksan mo yan, gago ka! Huwag mong kunin si Jansen!" Si Martin naman nagtatakbo pabalik sa sala. Mukhang may hinahanap. Maya-maya'y bumalik siya at may hawak na isang lumang kahoy na upuan at walang sabi-sabing inihampas sa pinto. Halos mabali ang upuan pero ang pinto ni hindi man lang nagalaw. Walang sigaw na nagmula kay Jansen, tahimik na sa loob ng kwarto. Sa halip ay may narinig kaming mahihinang yabag, mga hubad na paa na dahan-dahang lumalapit sa pinto mula sa loob. Isang hakbang, 2, 3. Huminto kaming lahat. Pakiramdam ko ay nasa kabila na siya ng pinto at nakadikit lang sa kahoy at nakikinig sa amin. "Jansen?" Bulong ni Romeo
Nanginginig ang boses. Tahimik, pero nararamdaman namin yon. Isang malamig na dampi sa kabilang panig ng pinto at parang may palad na inilapat sa kahoy. At bigla ay nag-cruise sa mga anino sa ilalim ng pintuan. Hindi lang isa, 2, 3, 4. May kasama siya. Ano to? Putik, ano to? Sigaw ni Martin habang napapaatras at napapasuntok sa hangin. At bigla na lang, isang hagalpak ng tawa ang pumuno sa buong silid. Mataas, pabulong at halatang hindi lang isang bibig ang tumatawa. Napaatras kami. Ang boses ay parang dumadami mula sa isa, naging 2, naging 3 hanggang sa punong-puno na ng halakhak ang buong pasilyo. At sa isang iglap ay bumukas ang pintuan. Dahan-dahan marahang bumukas. At doon namin nakita si Jansen. Nakatayo siya sa gitna ng silid, walang kagalaw-galaw, Papa Dudut. Ang ilaw mula sa labas ay bumagsak sa mukha niya pero walang anino ang kanyang mata. Puno ng itim. Walang puti, walang balintataw. Isang malalim itim na hukay na parang sumisipsip sa sino mang titingin. Jansen? Mahina kong sambit. Dahan-dahan siyang ngumiti pero hindi yon ngiti ng kaibigan ko. Ngiti yon ng isang nilalang na nagtatagumpay. At sa isang iglap ay pumihit ng kanyang ulo sa isang hindi normal na anggulo. Natumba kami sa pagkakatayo. Si Romeo ay napasigaw, si Martin napatras sa pader. Ako ay parang hindi makahinga. Si Jansen nakatingin pa rin sa amin. Pero ang ulo niya ay nakatagilid sa isang hindi dapat kayang gawin ng isang normal na tao. At may lumabas mula sa kanyang bibig. Isang barya. Dahan-dahang gumulong ito sa sahig, dumaan sa pagitan ng aming mga paa at huminto sa pintuan. Sa ibabaw ng barya, may nakaukit na pangalan. Ariel. Napatulala ako sa baryang gumulong sa sahig. Ariel, pangalan ko. Hindi ko to kinuha, sigaw ko. Nanginginig ang kamay habang nakatutok ang daliri sa barya. Bakit nandyan yung pangalan ko? Si Romeo halos hindi na makahinga sa kaba. Nakapikit ng mariin, parang pilit at tinatanggal sa isip ang nangyayari. Si Martin naman, namumutla at gusto yatang tumakbo pero hindi makagalaw. Si Jansen ay hindi na si Jansen ang nakikita namin. Nakatayo pa rin siya sa pinto, matahimik pero ang ulo niya ay nananatiling nakatagilid sa hindi normal na anggulo. Mga mata niya ay puro itim at parang walang kaluluwa. Hindi ko na kaya. Inakbang ko ang isang paa pabalik pero biglang may malamig na hanging dumaan sa bato ko. At narinig ko ulit yon, isang tinig ng babae. Isa pang laro, isa pang laro. Wisit ka! Sigaw ni Martin. Bumunot ng kandilang hiniram niya kanina sa altar sa sala at inihagis kay Jansen. Pero bago pa tumama ang kandila ay napatigil ito sa ere. Lumutang. Dahan-dahan itong bumalik sa amin. Dumaan sa pagitan ng hangin na parang may hindi nakikitang kamay na may hawak nito. At sa isang iglap ay bumagsak ito sa may sahig. Patay na ang apoy. Maya-maya sa gitna ng katahimikan ay may lumabas mula sa likod ni Jansen, isang maliit na liwanag. Isang alitaptap. Nakita ko itong lumulutang sa ere, umiikot sa ulo ni Jansen at sa bawat paglipad nito ay parang may dumadaang anino sa mukha niya. Parang nagpapakita ng iba't ibang mukha. Si Romeo ay napasinghap. May mga mukha silang kasama. Bawat pag-ilaw ng alitaptap isang bagong mukha ang bumubuo sa mukha ni Jansen. At sa isang iglap ay bigla siyang lumapit. Sa isang iglap ay wala ng distansya sa pagitan namin. Nandiyan na siya. Nasa harapan ko na. Ariel! Bulong niya. Pero hindi lang boses ni Jansen ang narinig ko. Maraming boses. Ariel. Mababa, mataas, mga tinig na parang bumubulong sa tenga ko ng sabay-sabay. Ariel. Ariel. At doon ko naramdaman. May isang malamig na daliri ang humawak sa balikat ko.
Hindi kamay ni Romeo, hindi kamay ni Martin. May isang tao pang nasa likod namin. Ramdam ko ang malamig na hawak sa balikat ko. Mahabang mga daliri nito. Matutulis ang kuko at sobrang bigat ng presensya. Hindi ko na kinaya. Napapikit ako at umaas ang guni-guni lamang ito pero hindi. Dahil nang bumukas ulit ang mga mata ko. Lahat ng kandila sa paligid namin ay biglang namatay. Dilim. Putik! Ano ba tong ginawa natin? Sigaw ni Martin. Walang sumasagot. Ang tanging narinig ko lamang ay ang tunog ng paghinga naming lahat. At isa pang bagay. Isang paghinga mula sa kung sinong nasa likod ko. Dahan-dahan, malalim, parang may hinahanap. Pakiramdam ko kung iikot ako ng bahagya ay makikita ko siya. Pero hindi ko kayang lumingon. Sa halip ay naramdaman kong kumilos si Romeo sa tabi ko. Tumingin siya paitaas at parang may naramdaman din. At doon niya ito nakita. Nakita ko kung paano naglaho ang lahat ng kulay sa mukha niya. Kung paano bumuka ang bibig niya sa takot. Sinundan ko ang direksyon ng tingin niya. Sa itaas ng kisame. At doon ko rin siya nakita nakabaliktad, nakadikit sa kisame. Isang nilalang na walang muka, isang aninong walang hugis. Pero may mga kamay na humahaba at kumikilos na parang hindi normal. Nakatingin sa amin. O mas tama sigurong sabihing naghihintay. Walang gustong gumalaw pero bago pa namin maisip kung ano ang gagawin, ang malamig na kamay na kanina pang nakadikit sa balikat ko ay biglang pumisil. Mahigpit. Napasinghap ako at doon ay parang bumukas ang isang pinto sa paligid namin. Hindi literal na pinto pero isang puwersa ang biglang lumamon sa lahat. Sa isang iglap ay nasa ibang lugar na kami, Papa Dudut. Wala na ang sala ng bahay. Wala na ang sahig na kahoy. Nasa isang madilim na espasyo kami at parang isang malaking kahon na walang pinto at bintana. Anong nangyayari? Humihingal na tanong ni Martin. Si Jansen nakatayo pa rin sa tabi namin. Pero mukha na siyang lumang manika. Maputla, walang emosyon pero nakangiti. At sa wakas ay nagsalita siya. Natapos na ang isang laro, bulong niya. Malamig at walang damdamin. Nanginginig ang katawan ko sa sagot niya. Anong laro? Unting-unting gumalaw ang mga labi niya sa isang ngisi. Ang laro kung saan ang matitira ang magiging susunod na lalaban. Wala kaming naintindihan hanggang sa isang tunog ang umalingaw-ngaw. Parang may kumakatok sa labas ng kahon. Pero paano magkakaroon ng labas kung wala ngang pinto ang kwartong ito? Nagsimula akong kabahan nang tumaas ang tunog. Hanggang sa biglang may humila kay Romeo. Isang kamay mula sa kawalan. Mabilis, walang babala. Hinila siya papalabas sa dilim, Papa Dudut. Isang sigaw ang narinig namin at pagkatapos ay tahimik na. Hindi ko alam kung ano ang nangyari pero nang bumalik ang tingin ko kay Jansen, mas lumawak ang ngiti niya. Isa na lang ang kulang. At bago pa namin maisip kung sino ang susunod, may kamay nang lumabas mula sa sahig papunta sa akin. Maitim, matigas, parang hindi balat ng tao. Dumudulas ito sa kahoy na sahig na parang ahas papunta sa paa ko. Para akong na-paralyze. Gusto kong tumakbo, gusto kong sumigaw. Pero walang lumalabas sa bibig ko. Nakita kong napaatras si Martin pero si Jansen ay nakatayo pa rin doon at hindi natatakot. Nakatingin lang siya sa akin at doon ko naisip na may alam siya. Jansen, ano ito? Pasigaw kong tanong. Ngumiti siya, Papa Dudut. Pero bago pa siya sumagot ang kamay sa sahig ay dumiretso na sa binti ko. Sobrang bilis. Papa Dudut, naramdaman ko ang malamig na hawak nito sa balat ko at mahigpit, halos pumasok ang mga daliri sa laman. Hindi, bitawan mo ako.
pero walang away itong humila pababa. Nakita ko ang paa ko at unti-unting lumulubog sa sahig. Parang lumalambot ang kahoy, nagiging putik at dinudurog ang katawan ko pababa. Nagsisigaw sina Martin at Romeo pero wala silang magawa. Napatingin ulit ako kay Jansen at sa wakas ay nagsalita siya. Tapos na ang laro, may papalit na. Dahan-dahan siyang lumapit sa akin, hindi nagmamadali, hindi natatakot. Jansen, ano to? Ngumiti siya pero iba na ang tingin niya. Parang hindi na siya si Jansen, parang ibang tao na ang nakatira sa katawan niya. Lahat ng sumali sa larong ito ay may kapalit at ngayon ay ikaw na. Maligayang pagdating sa kanila at doon ko naintindihan, Papa Dudut. Hindi namin nilaro ang Spirit of the Coin, kami ang nilaro nito. Isang malakas na puwersa ang tuluyang humatak sa akin pababa at nawala na ang lahat. Itim, walang hanggan, walang tinig. Nang dumilat ako ay nasa isang madilim na espasyo ako. Walang kahit na ano sa paligid. Walang hangganan. At sa gitna ng dilim, may isang mesa. Sa ibabaw ng mesa ay may isang pirasong lumang barya. Gumulong ito ng kusa at tumigil sa harapan ko. At doon ko narinig ang isang bulong. Ikaw na ang taya. At doon nagsimula ang totoong laro. Hindi ko alam kung nasaan ako. Ang paligid ay punong-puno ng kadiliman. Wala akong marinig. Wala akong maramdaman. Pero buo pa rin ang isipan ko. Para akong lumulutang sa isang espasyo na walang simula at walang katapusan. At sa harap ko, nakapatong ang isang lumang barya sa lumaring mesa. Gumulong ito. Walang hangin, walang kahit na anong puwersa. Pero kusa itong gumalaw. Umiikot sa ibabaw ng mesa bago huminto. Naramdaman ko ang malamig na hangin sa bato ko. May bumubulong. Ikaw na ang taya. Biglang bumigat ang katawan ko at para akong hinihigop pa ibaba. Pero hindi ko alam kung saan. Gusto kong gumalaw, gusto kong tumakbo papalayo pero parang may nakagapos sa akin. At doon ay nakita ko sila. Maraming mata, maraming mukha, nagmamasid. May mga aninong nakapaligid sa akin, walang malinaw na hugis pero naramdaman ko ang presensya nila. Lahat sila ay nakatingin sa akin. At sa gitna nila ay may isang pamilyar na mukha, si Jansen. Jansen, ano to? Anong nangyayari? Ngumiti lamang siya. Pero hindi na ito ang Jansen na kasama ko sa Bataan. May iba sa kanya. Ang ngiti niya ay malalim, malamig, puno ng isang bagay na hindi ko maipaliwanag. Pero hindi ito sa isang buhay na tao. Umakbang siya papalapit kasabay ng paggalaw ng barya sa lamesa. Natapos na ang laro namin. Ikaw na ang susunod. Napatingin ako sa lumang barya. Gumalaw itong muli. Umiikot sa ibabaw ng mesa at dahan-dahang dumudugo. Papa Dudut, bigla na lamang akong nagising. Habol ang hininga, basa ng pawis, nakahiga ako sa loob ng kwarto sa lumang bahay sa probinsya. Panaginip ba yon? Luminga ako, tahimik ang buong silid, walang tao at walang ingay, pero may isang bagay na bumungad sa akin. Sa ibabaw ng sahig sa mismong harapan ko ay may isang lumang barya. Parehong-pareho sa nakita ko sa dilim. Ariel, gising! Biglang bumukas ang pinto at pumasok sina Martin at Romeo, parehong takot na takot at parehong namumutla. Si Jansen! Sigaw ni Martin. Ano nangyari kay Jansen? Tanong ko habang pilit bumabangon. Nagkatinginan sila ni Romeo bago sumagot. Wala na siya. Ha? Anong wala na siya? Lalo akong kinabahan nang makita kong nanginginig ang mga kamay ni Martin. Pagkagising namin, wala na siya sa kwarto niya. Pero Ariel, hindi siya umalis. Halos bumagsak ang dibdib ko sa kaba. Anong ibig mong sabihin?
Dahan-dahan siyang tumingin sa sahig. Sa kanya itinuro ang isang bagay na muntik nang ikahulog ko mula sa kama. Sa sahig ng kwarto ni Jansen nakaukit sa kahoy, "Ikaw na ang susunod." At sa gitna ng ukit na yun ay nakapatong ang parehong barya. Duguan at doon namin naintindihan. Hindi natatapos ang larong ito. Nagpapatuloy ito. At ngayon ay kami naman ang sunod na maglalaro. Sabay-sabay kaming nagising. Habol ang hininga, pawisan, nanginginig at para kaming sabay-sabay na binangungot pero hindi lamang ito basta panaginip. Nagkatinginan kaming tatlo, ako, si Martin at Romeo, walang nagsalita. Pero sa mga mata nila ay alam kong pare-pareho naming naranasan ang isang bagay na hindi maipaliwanag. Ang bigat ng pakiramdam. Para akong may bagay sa dibdib na hindi ko matanggal. Hindi lang takot, may bumabalot na ibang uri ng pangamba. Jansen? Bulong ni Martin, basag ang boses. Muli naming tinawag ang pangalan niya. Paulit-ulit pero walang sumasagot. Dahan-dahan akong bumangon mula sa kama. Ang katawan ko'y mabigat, parang pagod na pagod. Kahit kagigising lamang. May malamig na pakiramdam na bumabalot sa buong kwarto. Kailangan naming makita si Jansen. Sabay-sabay kaming lumabas ng kwarto, mabilis kaming nagtungo sa kwarto ni Jansen pero nang buksan namin ang pinto ay wala siya. Ang kama niya ay mukhang natulugan. Gusot ang kumot pero wala siyang bakas. Para bang naglaho siya. Baka nasa labas, mungkahin ni Romeo pero kita sa mukha niya ang duda. Buwaba kami, tinawag siya sa buong bahay, sinilip ang bawat sulok pero wala siya. Mula sa labas sumisilip na ang liwanag ng araw, umaga na. Dapat ay nakakaramdam kami ng kaunting ginhawa pero imbes na lunas, mas lalo naming naisip kung gaano na siya katagal nawawala. Nagdesisyon kaming lumabas, umaasang makita siya sa bakuran pero bago pa kami makalayo ay napansin namin ang isang bagay sa harapan ng pintuan. Isang barya. Parehong-pareho sa ginamit namin kagabi. Nagtitigan kaming tatlo, walang gustong pulutin ito at tila may bahid ng dugo sa gilid. Napalunok ako. Parang naninikip ang lalamunan ko sa kaba. "Umalis na tayo dito," biglang sabi ni Martin. Halata ang takot sa boses niya. Wala ni isa sa amin ang tumutol. Agad kaming nag-impake, wala nang usapan, alam naming pare-pareho ang nasa isip ng isa't isa. Hindi na namin kayang manatili pa rito. Dala ang aming gamit, mabilis kaming lumabas ng bahay at habang palayo kami muli kong nilingon ang lumang bahay na sa loob ng isang gabi ay naging bangungot sa amin. Para akong may narinig na bulong mula sa loob. Mahinang halakak. Hindi ko alam kung guni-guni ko lamang ba yon o may isang bagay talaga na nakamasid sa amin. Nang makalabas kami sa bakuran ay huminto ako saglit at pinakiramdaman ko ang paligid. Tahimik. Pero sa kaibuturan ng loob ko ay alam kong hindi pa tapos ang lahat. At doon ko napagtanto na hindi na namin makikita si Jansen. Hindi dahil umalis siya. Hindi dahil nagtago lang siya. Kundi dahil hindi na siya kabilang sa mundo namin. Papadudot hanggang ngayon ay pasang ko pa rin ang karanasang ito. Lumipas ang maraming taon pero kapag ipinipikit ko ang mga mata ko ay naaalala ko pa rin ang bahay na yon. Ang mga boses, ang aninong nakapalibot sa amin. At higit sa lahat ay si Jansen. Hindi na siya nakita pang muli. Walang nag-report na nawawala siya, walang nakakita sa kanya kahit saan, para siyang binura sa mundo. At kaming tatlong natira, pinilit naming bumalik sa normal na buhay. Pero hindi namin may tatanggi ang isang bagay. May naiwang bakas sa amin ang larong yon. Hanggang ngayon, may mga gabi pa rin. Nagigising ako ng bigla, pinagpapawisan, hinahabol ang hininga. At sa tabi ng kama ko ay may makikita akong isang lumang barya na kaagad ding naglalaho. Hanggang ngayon, pilit ko pa ring tinatakasan ang pangyayaring ito na sana ay tuluyan ko nang maibaon sa limot. Hanggang dito na lamang,
lubos na gumagalang Ariel. Ariel, ang iyong karanasan ay tunay na nakakakilabot at mahirap ipaliwanag. Hindi ito biro ang mga bagay na maaaring bumalot sa atin mula sa hindi nakikitang mundo, lalo na kung tayo mismo ang nagbukas ng pinto para sa kanila. Minsan ay may mga laro o pagsubok na inaakala nating simpleng libangan lang. Ngunit sa likod nito ay may mga puwersang maaaring kumapit at hindi basta-bastang lumulubay. Ang pinakamahalaga ngayon ay ang paghilom hindi lang mula sa takot kundi pati na rin sa bigat ng pagkawala ni Jansen. Mahirap tanggapin yan lalo na't walang kasagutan sa kanyang pagkawala. Pero hindi mo kailangang pasanin itong mag-isa. Kung may bumabagabag sa iyo ay huwag mong kimkimin, magbahagi sa mga taong handang makinig at umintindi sa iyo. Huwag mo ring hayaang mamuhay sa anino ng nakaraan. Oo, may iniwang bakas sa iyo ang gabing yon, pero nasa iyo ang kapangyarihang hindi ito hayaang kontrolin ang buhay mo. Kung kinakailangang humingi ng tulong espiritual, manalangin at ipagdasal hindi lamang ang iyong sarili kundi pati na rin si Jansen, saan man siya naroroon. Tandaan na may mga bagay sa mundo na mas mabuting huwag nang usisain o balikan. Sa halip ay gamitin ang iyong karanasan bilang aral at babala para sa iba. Hanapin po ang Kaistorya Horror YouTube channel at mag-subscribe para po sa mas nakakatakot na mga kwento na ina-upload po namin araw-araw. Ganon din syempre ang Gianna Vlogs, ang aming pong weekly family vlogs. Para mas makilala niyo po si Papa Dudut, si Jem, ang aming kambal at si Kite, manood po kayo at mag-subscribe na sa Gianna Vlogs. Hanap mo ba'y manok na masarap? Lechon manok na lagi niyong babalik-balikan. Let's go na magpatumpik-tumpik pa. Siguradong enjoy lahat sa kapagkainan. Papadudod, lechon manok, iba ang lasa, iba ang sarap. Ang buhay ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kay bigat, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Hello mga ka-online, ako po ang inyong si Papa Dudut. Huwag kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe. Pindutin ang notification bell para mas maraming video ang mapanood ninyo. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagtitiwala.